Isang regalo sa aking kaarawan mula sa sarili kong anak. Hindi ko akalain na iyon ang magsisimula ng lahat. Isang lason na plano para sa aking puso. Ngunit ang hiya, ang sakit ng pagtataksil ay higit pa sa anumang lason. Matagal akong naging ilaw ng tahanan, nagpakasakit, nagbayad ng lahat. Para sa kanila, ako'y isang kasambahay lamang. Walang pakialam. Hindi nila alam, may lihim akong yaman, isang 2,750,000 na hindi nila nakita sa testamento. Ang akala nilang mahina, ang lola na ito ay magiging mangangaso. Babawiin ko ang aking dangal. Bibigyan ko sila ng leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Kung naramdaman mo na ring pinagtaksilan ka ng sarili mong anak, i-like at i-share ito. Kwentuhan mo ako sa comments, saan ka nanonood? Hindi ko kailanman naisip na ang regalo na natanggap ko noong ika-68 kaarawan ko ay halos kumitil sa aking buhay at magbubunyag ng pinakamalalim na pagtataksil na maaaring harapin ng isang ina. Ang bote ng whiskey na ipinadala sa akin ng aking anak na babae, matapos ang 5 taon ng pananahimik, ay naglalaman ng isang nakamamatay na lason na maingat na pinlano upang patigilin ang aking puso. Ngunit may ibang plano, ang tadhana nang magpasya akong ibigay ang bote na yon sa aking manugang. Nang hindi ko alam na ito ang magsisimula ng isang tahimik na pagtugis na magpapabago sa aming maliit na bayan sa isang larangan ng digmaan. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhin na nakasubscribe kayo sa channel at mag-comment kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung gaano kalayo nararating ang aming mga kwento. Isang umaga ng Oktubre, dumating ang kahon na nakabalot sa papel na estrasa na may 2 salita lamang na nakasulat sa card, maligayang kaarawan. Walang pirma, walang pangalan ng nagpadala, ngunit agad kong nakilala ang sulat kamay ni Roberta, ang anak na pinalaki ko sa loob ng 20 taon at hindi ko nakita sa loob ng 3. Inilagay ko ang kahon sa mesa ng kusina, kung saan ang liwanag ng umaga ay dumadaan sa mga bintana, lumilikha ng ginintuang guhitan na sumasayaw sa silid. Nang buksan ko ang pakete, nakakita ako ng isang limitadong edisyon na bote ng whiskey, isa sa mga napakagandang uri na itatago mo bilang palamuti. Ang amber na likido ay nakakakuha ng liwanag na para bang may nagtatago itong apoy sa loob. Ang dark green na label na may gold na letra ay nagpapahiwatig ng uri ng disenyo na mas mahal pa kaysa sa laman nito. Pinatakbo ko ang aking hinlalaki sa wax seal sa cork. Nararamdaman ang texture nito sa ilalim ng mga gasgas ng aking balat. May panahon na ang whiskey ang aking paboritong kasama sa pagtatapos ng araw, hindi padalos-dalos, kundi mabagal at sadyang pinag-iisipan. Isang baso lamang pagkatapos ng isang araw na pag-aayos ng mga bakod o paglilinis ng mga kanal. Noong buhay pa si Linda, magsasalin siya sa amin ng isang baso pagkatapos ng hapunan. Kung linggo, uupo kami sa balkonahe at hahayaan ang tunog ng mga kuliglig na punuin ng katahimikan. Iyon ay bago ako inatake sa puso na nagtanggal sa akin ng option na iyon. 3 taon nang hindi umiinom ng isang patak at alam ito ni Roberta. Naroon siya sa ospital nang ipaliwanag ng doktor ang lahat, ang mahabang listahan ng mga bagay na hindi ko na maaaring kainin kung gusto kong umabot ng 70 taong gulang. Hindi siya gaanong nagsalita noon, tinitigan lang ang kanyang telepono, inililipat ang kanyang mga hinlalaki. Kumbinsido ako na sinusubukan niya lang libangin ang sarili. Ngayon, hindi na ako ganoon kasiguro. Hindi kami nagkaroon ng laban na parang pelikula, yung tipong may nagmamadaling umalis at isinasara ang pinto. Ito ay mas banayad. Huminto lang siya sa pagpunta sa hapunan tuwing linggo. Pagkatapos hindi na siya dumating para sa araw ng pasasalamat. Sa pangalawang Pasko na wala siya, napansin ko na hindi na kami nag-uusap. Ang katahimikan ay may paraan upang maging kaugalian. Ang makita muli ang kanyang sulat kamay pagkatapos ng matagal na panahon ay bumigat sa aking dibdib. Hindi ito kagalakan o ginhawa man lang, kundi isang bigat na hindi ko kayang pangalanan. Ang puti at simpleng card na may maligayang kaarawan lang sa asul na tinta, walang nanay, walang pirma. 2 salita lang na nag-iisa na parang natatakot magsalita pa.
Nagpa siya kung huwag buksan ang bote, hindi ko man lang ito pinag-isipan. Ibinaba ko ito sa kabilang dulo ng mesa at bumalik sa aking kape na lumamig na. Ang orasan sa ibabaw ng kalan ay patuloy na nagtitiktak, na nagpaparamdam sa bahay na mas walang laman. Naalala ko si Roberto, ang aking manugang. Si Roberto ay isa sa mga lalaking hindi kailanman dumarating na walang dala o walang kasangkapan sa likod ng kanyang pick-up. 2 tag-araw na ang nakalipas pagkatapos ng isang bagyo na nagtanggal ng kalahati ng bubong ng aking bahay. Naroon na siya sa hagdan ng 8:00 ng umaga, may hawak na martilyo bago pa man ako makainom ng unang sipsip ng kape. Siya ang uri ng tao na hindi naghihintay ng imbitasyon para tumulong. Kung may sino mang karapat-dapat sa isang magandang bagay, iyon ay siya. Dahil hindi ko kayang inumin ang whiskey, ang ideya na ito ay nakatambak lang sa aking estante ay tila mali sa akin. Bubuksan ito ni Roberto, ibabahagi sa mga kaibigan, magkakaroon siya ng kwento. Mas maganda iyon kaysa sa makita itong nawawala sa likod ng salamin. Kinagabihan, ligtas na nakalagay ang bote sa upuan ng pasahero ng aking lumang Chevrolet. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa, marahil dahil sa nakasanayan, ngunit ang ideya na ito ay mahuhulog sa biyahe ay nakakaabala sa akin. Ang araw ay lumubog sa kanluran, pinipinturahan ang lahat ng amber na liwanag na mayroon lamang tayo sa huling bahagi ng Oktubre. Ang mga bukirin sa gilid ng kalsada ay nagsisimula ng maging kulay kape. Ang mga soybean ay tinabas hanggang sa lupa. Ang hangin ay bahagyang amoy usok mula sa isang malayo na siga. Ang bahay ni Roberto ay nasa isang mataas na lugar sa labas ng bayan, isang puting estruktura na may balkonahe na parang galing sa isang postcard. Ipinark ko ang kotse, kumakagak ang graba sa ilalim ng mga gulong at pinatay ang makina. Binuksan niya ang pinto bago pa man ako makakatok. Nakasuot ng red flannel shirt at kupas na maong na may bakas pa ng sawdust sa kanyang bota. "Maria, ano ito?" tanong niya. Nakatingin sa bote sa aking mga kamay. "Galing kay Roberta," sagot ko habang iniaabot sa kanya. Umakyat ang kanyang kilay sa gulat. "Ipinadala ito sa iyo ni Roberta?" "Oo, naisip ko na mas mapapahalagahan mo ito kaysa sa akin." Kinuha niya ang bote ng maingat, iniikot ito upang basahin ang label. "Ito ay espesyal, Maria. Ito ang uri ng bote na inilalaan mo para sa isang espesyal na okasyon," sabi ko. "Kaya gawin mong espesyal ang gabing ito." Ngumiti siya. "Sa tingin ko gagawin ko. Salamat." Masarap ibigay sa kanya, makita na mapupunta ito sa isang lugar kung saan pahahalagahan. Bumalik ako sa aking pick-up na may liwanag ng paglubog ng araw na sumasalamin sa dashboard. Pauwi, patuloy kong iniisip ang bote, hindi nang may pagka-nostalgia, kundi may pagka-curiosity. Hindi kailanman gagastos si Roberta ng ganito kalaking halaga nang walang dahilan. Karamihan sa mga oras, noong mas bata pa siya, nanghihiram siya ng pera sa akin para sa gasolina at nakakalimutan magbayad. Kaya, bakit ngayon? Bakit isang regalo na alam niyang hindi ko gagamitin? Ang isipang ito ay patuloy na gumagambala sa akin habang pumapasok ako sa garahe. Itinabi ko ito. Hindi lahat ay nangangailangan ng dahilan, sabi ko sa sarili ko, ngunit hindi ako naniwala doon. Nang gabing iyon, gumawa ako ng nilagang karne at ang bahay ay napuno ng amoy ng sibuyas at karot. Ang uri ng pagkain na masarap ibahagi, bagaman kinain ko ito mag-isa. Ang orasan sa dingding ay papalapit na sa 9:00. Hinuhugasan ko ang huling pinggan nang tumunog ang telepono, ang landline. Halos walang tumatawag sa numerong iyon. "Hello, nanay?" Ang boses ni Roberta ay malambing at kaswal na parang walang lumipas na panahon. Sumandal ako sa counter, nagulat. "Roberta?" "Maligayang kaarawan," sabi niya nang may labis na pagkaantala upang magtunog natural. "Natanggap mo ang regalo ko?" "Natanggap ko." "Ano ang palagay mo?" "Magandang bote." "Natikman mo na ba?" Ang tono niya ay bahagyang nagbago, mas matalas sa mga gilid. "Hindi, ibinigay ko kay Roberto. Naisip ko na mas magagamit niya ito." Katahimikan, walang tunog, walang static, tanging isang mahaba at mabigat na paghinto. "Ibinigay mo kay Roberto?"
Malamig ang boses niya. Ganun nga, may tunog na parang mabagal at sinusukat na paghinga. Tapos namatay ang linya. Tinitigan ko ang telepono sandali bago ibaba. Patuloy na nagtitiktak ang orasan. Bumaliktad ang sikmura ko, hindi dahil sa nilaga, kundi sa isang bagay na hindi gaanong nakikita. Ang paraan ng pagtanong niya tungkol sa whiskey na parang mahalaga sa kanya sa paraan na hindi dapat. Pinatay ko ang ilaw ng kusina at humiga, ngunit matagal bago ako makatulog. Nang makatulog ako, ito ay magaan at hindi mapakali. Kinabukasan, sinubukan kong ipagtabuyan ang kakaibang pakiramdam na iyon. Nagtimpla ako ng sariwang kape at umupo kasama ang pahayagan. Ngunit muling tumunog ang telepono sa kalagitnaan ng araw. Ipinakita ng caller ID ang isang numerong hindi ko kilala, ngunit lokal ang area code. Ginang Rivera? Tanong ng isang babaeng boses nang sagutin ko. Oo, ako si Maria Fuentes, asawa ni Roberto. Sa tingin ko, dapat mong malaman na nasa ospital si Roberto. Nawalan siya ng malay kaninang umaga. Sa tingin ng mga doktor, ito ay maaaring isang uri ng pagkalason. Agad na lumamig ang kape sa aking kamay. Pagkalason, ayos siya kagabi. Uminom kami ng isa sa hapunan at kaninang umaga halos hindi na siya makatayo. Ginagawa ng mga doktor ang mga pagsusuri. Hindi ako nagsalita. Ang aking mga mata ay napunta sa counter sa walang laman na lugar kung saan ang whiskey ay wala pang 24 oras. Mayroon ba siyang kinain na kakaiba? Tanong niya. Naging tuyo ang aking bibig. Wala, pero binigyan ko siya ng isang bote kahapon. Whiskey mula kay Roberta. May paghinto. Sa likod, naririnig ko ang mga ingay ng ospital, mga monitor na tumutunog at isang trolley na gumugulong sa pasilyo. Sasabihin ko sa mga doktor, sabi niya sa huli. Kung may maisip ka pang iba, kahit ano, tawagan mo ako. Pinangako ko sa kanya na tatawagan ko siya at ibinaba ang telepono. Nanatili ako sa kusina, tahimik ang bahay sa aking paligid. Ang liwanag ng Oktubre ay naging maputla at patag. Hindi ako gumalaw ng matagal. Nang sa wakas ay kumilos ako, ito ay upang pumunta sa basurahan. May nakita akong puti malapit sa ilalim. Isang maliit na plastik na bote na parang mga bitamina. Walang label, tanging isang bahagyang pulbos ang nakakapit sa loob. Hindi ko maalala na itinapon ko ito. Kinuha ko ito. Mahigpit na nakakabit ang takip. Nagpunta ako sa ref. Sa gitnang istante ay may basong lalagyan na may halos kalahating tasa ng whiskey. Ang natira pagkatapos kong salinan ng kaunti si Roberto bago ko ibigay ang bote. Hindi ko man lang naalala na itinago ko ito hanggang sa sandaling iyon. Nanginig ang aking mga kamay habang inilalabas ko ito at inilalagay sa counter sa tabi ng bote. Naalala ko si Ricardo, isang matandang kaibigan na nagsilbi sa akin 30 taon na ang nakakaraan at ngayon ay may maliit na laboratorio ng veterinaryo sa labas ng bayan. May utang siya sa akin matapos kong hilahin ang kanyang pickup mula sa isang kanal, ilang taglamig na ang nakakaraan. Tinawagan ko siya. Ricardo, kailangan kong ipasuri sa iyo ang isang bagay, sabi ko ng mahinahon. Ano? Whiskey at marahil ibang bagay? Hindi na siya nagtanong pa, sinabi lang niya na makikipagkita sa akin pagkatapos magsara ang laboratorio. Kinagabihan, nagmaneho ako doon na may basong lalagyan na nakabalot sa isang paper bag sa upuan sa tabi ko. Nakita ako ni Ricardo sa parking lot na may lab coat sa ibabaw ng hoodie. Mahina ang amoy ng disinfectant sa hangin. Ito ba ay isang bagay na pagsisisihan ko? Tanong niya. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang nasa loob, sagot ko. Tumango siya, kinuha ang bag at nawala sa loob. Umupo ako sa pick-up na nakabukas ang makina. Tinitingnan ng liwanag na nawawala sa kalangitan. Patay ang radyo. Ang aking mga iniisip ay bumalik sa huling 18 oras. Inuulit ang bawat hakbang, ang sulat kamay, ang bote, ang boses ni Roberta nang sabihin ko sa kanya na ibinigay ko kay Roberto. Ang mahaba at mabigat na paghinto. Tumawag si Ricardo kinabukasan, pagkatapos lang ng tanghali. Maria, hindi mo ito magugustuhan. May kakaiba sa whiskey, white snake root. Sa tamang dosis, pinapatigil nito ang puso ng isang tao.
Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang telepono ay mabigat sa aking kamay. Sinabi mo na ininom ito ni Roberto? Oo. At ikaw, hindi? Hindi. Bumuntong hininga siya ng mabagal. Kaya't baka nakatakas ka lang sa isang bala. At diyan nagtatapos ang unang bahagi ng kwentong ito. Hindi nang may mga sagot, kundi nang may isang tanong na magdadala sa akin sa mga lugar na hindi ko kailanman naisip na pupuntahan ko. Dahil sa sandaling ibinaba ko ang telepono, alam ko na may iba pang ipinadala sa akin si Roberta bukod sa regalo. Nagpadala siya sa akin ng isang mensahe. Akala ko noon, wala nang mas masahol pa sa tunog ng telepono na tumutunog sa gitna ng gabi. Ngayon, lumalabas na meron. Ito ang telepono na tumutunog kapag alam mo na sa kaloob-looban mo na ang balita ay magiging kakilakilabot. Nang ibinaba ni Ricardo ang telepono, nanahimik ang mundo sa paligid ko na parang humihinga ang bahay. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang aking Amerikana mula sa likod ng silya, ang mga susi ng pickup mula sa kawit sa tabi ng pinto at nagtungo sa San Lucas Hospital. Ang biyahe papuntang syudad ay sa pamamagitan ng mga walang laman na traffic light at tawiran. Isa sa mga umaga ng Taglagas kung saan ang araw ay tila maliwanag ngunit hindi nagpapainit. Nagpark ako sa pinakamalayo na sulok ng parking lot at mabilis na naglakad, ang isang kamay sa bulsa, ang isa naman ay nakadiin sa aking tadyang na parang mapipigilan ko ang nag-aalab sa loob ko. Lahat ng ospital ay may parehong amoy, isang bagay na esterilisado na may halong sinunog na kape, at ang ilaw ay laging masyadong puti. Isang boluntaryo ang nagturo sa akin ng daan patungo sa silid ni Roberto. Hindi siya mukhang ang malakas na lalaki na umakyat sa aking bubong nang walang imbitasyon. Siya ay kupas, ang kanyang balat ay mas maputla kaysa sa unan sa ilalim ng kanyang ulo. Ang mga monitor sa tabi ng kama ay umuugong at kumikislap kasabay ng isang matigas at mabagal na tibok ng puso. Nakaupo si Linda sa isang plastik na silya, inilapit hanggat maaari sa kama. Mayroon siyang ganoong tingin na nakita ko na daan-daang beses, ang tingin ng isang naghihintay ng isang bagay na ayaw magmadali. "Maria?" sabi niya habang tumatayo. "Salamat sa pagpunta." "Kamusta na siya?" Sinusubukan nilang stabilize ang kanyang tibok ng puso. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang dibdib, hindi sa panalangin, kundi na parang sinusubukan niyang pigilan ang hangin na makalabas. Sabi nila nakahanap sila ng mga senyales ng toxin mula sa halaman. Gumagawa sila ng mas maraming pagsusuri. Lumapit ako sa kama. Nakanganga ang bibig ni Roberto, ang hangin ay pumapasok at lumalabas sa isang marupok na ritmo. Ang kanyang buhok na laging maayos ay nakakalat sa kanyang noo sa paraan na nagpaparamdam sa kanya na mas bata at mas mahina. "Mayroon ba siyang kinain na kakaiba kagabi?" tanong ko. "O uminom ng isang bagay na hindi niya karaniwang iniinom?" Pareho kaming uminom ng isa sa hapunan. Tinitigan niya ako ng diretsyo. Ang tanong ay naroroon na. "Ang boteng dinala mo. Kailangan mong sabihin sa mga doktor eksakto iyon," sabi ko ng may pagmamadali. "Sabihin mo na bago ito hindi nabuksan at makakakuha ako ng sample ng parehong likido." Inabot niya ang kanyang kamay na parang kukunin ang akin. Pagkatapos ay nagbago ang isip niya at hinawakan ang railing ng kama. "Maria, ano ito? Sa tingin mo?" "Hindi ko alam kung ano ang iisipin," sagot ko, na kalahati lang ang totoo. Ngunit malalaman ko. Pumasok ang doktor, isang lalaking mga 50 taong gulang na may mukha na sinanay na huwag magpakita ng emosyon. Ipinaliwanag niya sa mahinahong tono ang tungkol sa mga tibok ng puso, enzymes at patuloy na pagmamasid. Hindi niya sinabi ang hindi niya alam at hindi pa siya gaanong nakakaalam. Nang umalis siya, ipinangako ko kay Linda na tatawagan ko siya sa oras na magkaroon ako ng anumang makakatulong. Sa pickup, hindi ko agad inandar ang makina. Umupo ako na may susi na kalahating nakasusi, tinitingnan ang aking refleksyon sa rearview mirror. Mukha akong isang babae na wala ng iba pang masisira na hindi pa nabibiyak noon. "White snake root," sabi ko ng malakas. Sinusubukan ang mga salita sa hangin na parang isang karpintero na sumusuri kung baliko ang isang tabla.
Malupit ang tunog nila, sadyang sinadya. Pag-uwi, sinalubong ako ng katahimikan na parang kapitbahay na walang masabi. Diretso ako sa ref, nandoon pa rin ang basong lalagyan na may natitirang whiskey nakatago sa likod ng gatas. Itinaas ko ito sa liwanag at pinanood ang likido na kumukurba sa salamin ng ikiling ko. Hindi mo malalaman sa tingin pa lang. Hindi mo kailanman malalaman. Ang pinakamasamang bagay ay laging dumarating na nagkukubli bilang isang bagay na walang kasalanan. Inilagay ko ang lalagyan sa tabi ng lababo at nagpunta sa basurahan. Itinapon ko ang maliit na puting bote kahapon. Tinaas ko ang takip at napansin ko na ang bag ay nagalaw. Inilagay muli sa ibang paraan at nawala ang bote. Tinitigan ko ang pinto. Nakalak ito tulad ng iniwan ko kagabi. Nakasarado ang mga bintana. Wala akong tinatago na ekstrang susi sa halata na lugar. Gayunpaman, mayroong pumasok dito. Nararamdaman mo. Paano mo malalaman kung may nagalaw sa isang silid? Kahit hindi mo matukoy kung ano ang nagbago. Humiga ako ng malalim sa ilong at dahan-dahang inilabas ang hangin nang walang takot. Ang takot ay maingay at hangal. Kailangan ko ng isang bagay na kalmado at kapakipakinabang. Tinawagan ko muli si Ricardo. Nawala. Sabi ko nang sumagot siya. Ano? Ang maliit na bote na sinabi ko sa iyo. May kumuha nito mula sa aking basura. Hindi ako. Alam ko kung ano ang ginawa ng aking sariling mga kamay sa aking sariling bahay. Hindi niya sinabi na baka nagkamali ako. Naiintindihan ni Ricardo ang halaga ng pagwawalang bahala sa alam na ng iyong intuwisyon. Kailangan mong tawagan ang pulis, sabi niya. Maaari kong idokumento kung ano ang nasa whiskey, ngunit ang bote na iyon ay magiging malinaw na ebidensya ng pagmamanipula. Alam ko, sagot ko. Gagawin ko. At Maria? Oo? Huwag mong hayaan ang sinumang gumawa nito na isipin na hindi ka handa. Hindi ako, sabi ko at tinapos ang tawag. Nagtimpla ako ng kape na hindi ko ininom at umupo sa mesa na may notepad. Ang pagsusulat ay nagpapakalma sa akin. Nagdrawing ako ng linya sa gitna ng pahina at nilagyan ng label ang kaliwang bahagi bilang ang alam ko at ang kanang bahagi bilang ang kaya kong patunayan. Sa ang alam ko, isinulat ko. Nagpadala si Roberta ng bote. Nagtanong si Roberta kung natikman ko. Nagbago ang tono ni Roberta nang sabihin ko na ibinigay ko kay Roberto. Ang whiskey na sinuri ni Ricardo ay may white snake root. Nawawala ang bote. Sa ang kaya kong patunayan isinulat ko. Ang ebidensya ni Ricardo, ang natitirang sample sa lalagyan, ang tawag ni Roberta kagabi. Pagkatapos ay tinitigan ko ang 2 column at gusto kong pagdugtungin ang mga ito. Hindi lumalabas ang mga tulay dahil gusto mo. Kailangan mong itayo ang mga ito. Kinuha ko ang maliit na digital voice recorder mula sa drawer ng desk. Luma na, bahagyang gasgas sa mga sulok, ngunit gumagana. Sinuri ko ang baterya na kalahating puno. Isinilid ko ito sa panloob na bulsa ng aking Amerikana, kung saan ang bigat nito ay parang kamay sa aking dibdib. Nagpapaalala sa akin na huminga. Lampas na ng tanghali nang huminto ako sa apartment complex ni Roberta. Ang kanyang bahay ay nasa isang hilera ng iba pang halos magkapareho. Neutral na seating, brass numbers at automatic na ilaw sa porch. Ang kanyang kotse ay nasa driveway, malinis, 1 dekada na mas bago kaysa sa akin. Umakyat ako sa daan at kumatok. Binuksan niya ang pinto na may mukha na mabilis na nagbago. Gulat. Pagkatapos ay kalkulasyon. Pagkatapos ay isang ekspresyon na sinusubukang maging malugod. Nanay, sabi niya na parang naghihintay sa akin, ngunit parang wala ring ideya kung ano ang gusto ko. Hindi inaasahan ito. Ganun ba? Tanong ko at pumasok nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang lugar ay amoy lemon at wala ng iba. Malinis na malinis niya itong pinananatili. Palagi niyang inilalagay ang lahat sa tamang anggulo, walang-wala sa lugar. Nabalitaan ko ang nangyari kay Roberto, anya habang sinasara ang pinto. Nakakatakot, si Liara ay kasama niya ngayon. Sa tingin ng mga doktor, baka virus. Iyon ang sa tingin nila,
Pinanatili kong neutral ang aking tono. Kung pipilitin ko siya, isasara niya ang sarili. Kung magpapakita ako ng kahinaan, gagamitin niya ito laban sa akin. Nagpunta ako sa kusina. Sa counter ay may 3 bote, 2 whiskey at 1 rye na nakahanay na parang mga sundalo. Wala sa mga ito ang tatak na natanggap ko. Walang nabuksan. Sinubukan mo ba ang bote na ipinadala mo sa akin? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumawa. Ang ideya ay para magsaya ka, alam mo, para sa kaarawan mo. Alam mo na hindi na ako umiinom. Nagbabago ang mga tao, sabi niya na may walang pakialam na pag-iling ng balikat. Lumapit ako sa counter at pinatakbo ang daliri ko sa gilid ng isang walang laman na baso sa tabi ng lababo, nagpapalipas ng oras. Nagustuhan ito ni Roberto, sabi ko. Sabi niya, ang paborito niyang baso ay yung nasa gitnang estante, ang single malt. Isang beses siyang kumurap, mas mabagal kaysa sa natural na reflex. Oo. Nakakatawa, sabi ko, nararamdaman ang recorder sa aking bulsa na kumikilos na parang pangalawang puso. Hindi ko kailanman sinabi sa iyo kung saan ko ito itinago. Para sa isang bahagi ng segundo, nanatili siyang walang galaw. Parang isang hayop na nakarinig ng sanga na nabali sa kagubatan. Pagkatapos, kumurba ang kanyang bibig sa isang sinanay na ngiti at iniling ang kanyang ulo na may sinanay na tawa. Siguro ay nabanggit mo, nagiging madaldal ka kapag sentimental ka. Hindi ko ginawa, sabi ko. Pinananatili ang aking tingin sa kanya hanggang sa kailangan niyang pumili sa pagitan ng pag-iwas ng tingin o pagharap sa akin. Pinili niya ang pangatlong option. Kinuha ang isang tuwalya at sinimulang patuyuin ang isang baso na tuyo na. Nanay, sabi niya, nakatingin sa baso sa halip na sa akin. Lagi kang nag-iisip ng sobra, palagi kang nakakahanap ng bagay na aayusin kahit na walang humingi. Nagpadala ka sa akin ng isang boteng nagkakahalaga ng 27,500 na hindi ko kayang inumin, sagot ko. Sinusubukan kong intindihin iyon. Inilagay niya ang baso sa counter at binuksan ang kanyang mga kamay na parang walang itinatago. Kaya, baka walang anumang dapat intindihin. Baka bigyan mo ako ng benepisyo ng duda sa isang beses. Maaaring tunog makatwira ng kanyang boses kung hindi mo siya kilala ng mahigit 30 taon. Ang aking anak na babae ay may paraan upang maging tapat kapag nagsisinungaling. Ang paghinto sa tawag kagabi ay nakalutang sa pagitan namin na parang pangatlong tao sa silid. May itatanong ako sa iyo, sabi ko, at hahayaan kong ang katahimikan pagkatapos nito ang magbigay sa akin ng sagot. Tinitigan niya ako na parang naglalaro kami ng chess at inihayag ko ang aking susunod na galaw. Sige. Pinakialaman mo ba ang whiskey na yon? Katahimikan. Ang katahimikan ay isang bagay na buhay kapag ginagamit mo ng maayos. Ang ref ay umugong. Ang orasan sa microwave ay nagbago mula 12:09 hanggang 12:10. Isang kotse ang dahan-dahang dumaan sa labas. Naririnig ang mga gulong sa aspalto. Hindi siya umiwas ng tingin, hindi rin siya nagsalita. Paalam Roberta, sabi ko. Dahil minsan ang pag-alis ang tanging mahalagang parirala. Sinabi niya ang aking pangalan habang lumilingon ako. Nanay. Sa tono na ang salita ay parehong pain at babala. Huminto ako, ngunit hindi ako lumingon. Patuloy mo akong pagbibintangan. Itataboy mo ako, sabi niya. Hindi ako nagbibintang, sagot ko, nakatingin sa pinto. Nagtitipon ako. Sa labas, ang hangin ay matalas at metaliko. Umupo ako sa pick-up at pinatay ang recorder. Ang pulang ilaw ay kumurap at namatay. Inilagay ko ito sa upuan sa tabi ko na parang isang tahimik na saksi. Matatag ang aking mga kamay, ngunit naguguluhan ang aking isip. Hindi ako nagmaneho pa uwi. Hindi pa. Nagpark ako sa pinakamalayo na sulok ng parking lot ng grocery store kung saan walang manggugulo sa akin. At tumawag ako na iniiwasan ko mula nang banggitin ni Ricardo ang White Snake Route. Detective Reyes, isang malalim na boses ang sumagot pagkatapos ng 2 ring. Detective, ang pangalan ko ay Maria Rivera. Sa tingin ko, may impormasyon ako tungkol sa isang pagkalason. May sample ako ng substance at isang recording na maaaring interesahin ka.
Hindi siya humingi ng paliwanag sa telepono. Ang mga lalaking marunong sa kanilang trabaho ay hindi humihingi ng kumpletong katotohanan sa unang paghinga. "Maaari ka bang pumunta ngayong hapon?" tanong niya. "Oo, kaya ko." Binigyan niya ako ng oras at ang numero ng isang opisina sa likod ng pasilyo ng istasyon ng pulisya. Nang ibinaba ko ang telepono, nanatili ako na may mga kamay sa manibela, nakatingin sa unahan. Ang mga automatikong pinto ng grocery store ay patuloy na bumubukas at sumasara. Ang mga tao ay pumapasok at lumalabas, nagdadala ng mga paper bag na may pagkain na magpapabango sa kanilang mga bahay ng hapunan. Pagbalik sa bahay, huminto ako sa mailbox dahil minsan kailangan mong gumawa ng isang karaniwang bagay upang maiwasan na tuluyan kang lamunin ng ibang bagay. Mga flyers, isang bill, isang ad sa grocery store, at isang postcard mula sa isang dealership na naniniwala na kukumbinsihin ako sa 0% interes. Sa loob, inilagay ko ang basong lalagyan sa isang plastic bag, tinatakan ito na parang alam ko ang ginagawa ko at inilagay ito sa isang lumang lata ng tabako kung saan ako dating nagtatago ng mga pako. Ang recorder ay napunta sa parehong lata. Inilagay ko ang lata sa isang paper bag na may hawakan at bilang pag-iingat, inilagay ko ang bag na iyon sa loob ng isa pa. Matapos mong makita na may nawawala sa iyong basurahan, ang mga dagdag na layer ay tila mas pag-iingat kaysa sa paranoia. Tinawagan ko si Linda. Agad siyang sumagot. Maliit at pagod ang boses. "Maria, pupunta ako sa pulisya," ipinaalam ko. "Mayroon akong sample at iba pang ebidensya." "Nagpapahinga si Roberto," sabi niya. Inilagay nila siya sa isang cardiac monitor. Patuloy siyang nagigising at nagtatanong kung anong araw ngayon. Sinasagot ko siya at nararamdaman niya na parang sinusubukan niyang magpasya kung maniniwala siya sa akin. "Tatawagan kita pagkatapos kong makipag-usap sa detective," pangako ko. "Sabihin mo sa kanya na dadaan ako mamaya kung gusto niyang makita ang isang pamilyar na mukha." Tumawa siya, isang hiningang tunog lang. Gusto niya. Kapag hinihiling sa kanya na maging malakas, sabi niya, ngunit mas gusto niya ang iyong kumpanya. Sinuri ko ang lahat. Isinara ko ang lahat ng pinto, sinuri ang mga bintana ng 2 beses bago umalis. Ang paper bag ay nasa upuan ng pasahero na parang isang tao. Inikot ko ito gamit ang seatbelt, isang nakasanayang ginhawa kapag malayo ang common sense. Pauwi sa istasyon ng pulisya, binuksan ko ang radyo nang hindi talaga nakikinig. Nagkanta ang mga tao tungkol sa mga bagay na tila simple, na una ay nakainis sa akin, pagkatapos ay nakakapagod, at sa huli ay wala akong naramdaman. Mas malamig ang istasyon ng pulisya kaysa sa ospital, ngunit mas mabango. Sinalubong ako ni Reyes sa isang maliit na opisina na may bintana na nakaharap sa isang pader na ladrilyo. Mas bata siya sa akin, ngunit mas matanda kaysa sa isang baguhan, na may matatalinong mata at isang kurbatang ilang beses nang inayos sa loob ng araw. Inalok niya ako ng tubig. Tinanggap ko dahil tuyo ang aking bibig at dahil napapansin ng mga tao kapag tinatanggihan mo ang lahat ng inaalok sa iyo. Naghintay siya hanggang sa makasipsip ako bago niya itanong ang kanyang unang tanong. "Sabihin mo sa akin ang tungkol sa whiskey." At ginawa ko. Ibinigay ko ang mga petsa, ang eksaktong mga salita ni Roberta, at ang kahulugan ng paghinto na hindi tunog ng sorpresa. Hindi ko ibinahagi ang aking mga teorya, tanging ang mga katotohanan, hinayaan siyang ayusin ang mga ito sa pinakamahusay na paraan na sa tingin niya ay angkop. Pagkatapos ay inilagay ko ang paper bag sa mesa, inilabas ang lata, binuksan ito at inilagay ang basong lalagyan at ang recorder sa kanyang mesa na parang mga kasangkapan sa simula ng isang trabaho. Hindi pa niya hinawakan ang mga item. Nagtanong siya ng mga tanong na tila maliliit ngunit hindi. "Sino pa ang may susi ng iyong bahay? Kailan mo huling sinuri ang iyong basura? Nabanggit mo ba ang bote sa iba maliban kay Ricardo?" Pagkatapos ay kinuha niya ang recorder at tinimbang ito sa kanyang kamay na parang tinatasa ang bigat na maaaring taglayin ng isang salita kapag kailangan mo itong dalhin. "Naiintindihan mo ba, Ginang?" Sabi niya, "Hindi ito nagiging kaso dahil sa kutob natin.
Ito ay nagiging kaso kapag ang ibinigay mo sa akin ay makakaligtas sa opisyal na pagsusuri. Naiintindihan ko, sagot ko. Gusto kong makita ito ng ibang tao. Tumango siya. Ipadadala namin ang likido sa State Laboratory. Gagawin namin ang kopya ng iyong audio. Kung may dahilan, kikilos kami. Kung wala, sasabihin namin sa iyo kung bakit hindi namin kaya. Sumasang-ayon ka ba doon? Oo, sabi ko at sinsero ako. Ayoko na ang maling salarin ng parusahan. Gusto kong mabunyag ang tamang katotohanan. Nang tumayo ako para umalis, binigkas niya ang aking pangalan na parang sinusubukan niya. Ginang Rivera. Oo? Huwag kang makikipag-usap sa iyong anak muli hanggat hindi ko inaaprubahan. Kung makikipag-ugnayan siya, itala ang oras at ang sinasabi niya at panatilihin ang iyong mga sagot na mas maikli kaysa sa kanyang mga tanong. Tumango ako, nagulat sa pakiramdam na may iba pang handang magdala ng bahagi ng bigat na aking pinapasan. Sa labas, ang hapon ay naging kulay abo at mapurol, ang uri ng liwanag na mas nakakasakit sa mata kaysa sa nagpapaliwanag ng daan. Nagmaneho ako papunta sa ospital. Nandoon pa rin si Linda sa parehong silya at patuloy pa rin kinakanta ng mga monitor ang kanilang electronic at tahimik na kanta. Si Roberto ay tila masya na. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng kulay at ang kanyang bibig ay hindi na gaanong tensyonado sa pagpasok at paglabas ng hininga. Inilagay ko ang aking kamay sa railing ng kama at bumukas ang kanyang mga mata. Mukha kang impyerno, bulong niya. Dapat mong tingnan ang sarili mo, sagot ko. At ngumiti siya sa kaliwang bahagi lang ng bibig niya, sa paraan na ginagawa ng mga lalaki kapag ang pagngiti ay labis na hinihingi sa ibang bahagi ng mukha. Narinig ko na nakikipagkaibigan ka sa pulisya, sabi niya. Sinusubukan kong siguraduhin na kakampi natin sila kapag dumating sila, sagot ko. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, tumango ng isang beses at ipinahinga ang sarili. Nanatili ako doon ng mas matagal kaysa sa kailangan. Nakikinig sa makina na nagpapatunay sa kanyang tibok ng puso. Nagbulong si Linda ng mga salita na sa kanilang dalawa lang. Pag-uwi, lahat ay eksaktong tulad ng iniwan ko. Ang katahimikan ay pumuno sa mga silid na parang panauhing ayaw umalis. Gumawa ako ng omelette na hindi ko tinapos at hinugasan ang kawali. Dahil ang ilang bagay ay ginagawa mo lang para patunayan sa sarili mo na ikaw pa rin ang tao na gumagawa sa kanila. Nagpunta ako sa closet sa pasilyo, kinuha ang fireproof box mula sa itaas na istante at binuksan ito sa mesa ng kusina. Itinatago ko ang mga dokumento ng isang buhay, mga birth certificate, ang deed ng bahay, at ang rose gold na singsing ng kasal ni Linda na hindi pa ako handang iwanan. Nagdagdag ako ng sticky note sa loob. Sample ng whiskey sa pulisya, huwag itapon. Hindi ko alam para kanino ang note, marahil para sa sarili ko. Natulog ako sa sofa na bukas ang ilaw sa pasilyo. Hindi ko ito ginawa mula noong gabi pagkatapos ng atake sa puso ko at hindi nasiyahan ang aking dibdib sa pagkakatulad ng 2 sandaling iyon. Nagising ako bago sumikat ang araw dahil naaalala ng katawan ang mga lumang alarma. Nagtimpla ako ng kape at hindi ko ininom. Nakinig ako sa paghinga ng bahay. Nang sa wakas ay sumikat ang araw, tinawagan ko si Linda at ipinaalam na dadaan ako bandang tanghali. Sinabi niya na sa tingin ng doktor ay ililipat si Roberto mula sa intensive care unit kung ang kanyang vital signs ay patuloy na matatag. Nang 7:00 ng umaga, tumunog ang telepono, hindi kilalang numero. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail dahil may natutunan akong mahalaga kinabukasan. Hindi mo utang sa sinuman ang isang sagot bago ka handa na ibigay ito. Dumating ang mensahe pagkatapos ng pangalawang ring. Naghintay ako at pagkatapos ay pinindot ang play. Nanay, ako ito. Tensyonado ang boses ni Roberta na parang kawad. Kailangan nating mag-usap sa lalong madaling panahon. Huminto siya. Tawagan mo ako. Hindi ko siya tinawagan. Isinulat ko ang oras at ang eksaktong mga salita, inilagay ang papel sa fireproof box. Dahil minsan kailangan mong lumikha ng sarili mong ebidensya. Tumingin ako sa bintana sa aking likod bahay na ayaw maging berde. Gaano man kadalas diligan ng isang babae. Kumalog minsan ang upuan sa balkonahe.
Walang hangin na nakikita ko. Muling nanahimik ang araw. Kung gusto mong umamin ako na nakaramdam ako ng takot, hindi ko itatanggihan. Hindi na ako nagtatago ng takot. Ito ay kabilang sa katotohanan sa parehong paraan na ang mga pako ay kabilang sa kahoy. Pinagsasama-sama nito ang lahat. Nanatili ako doon sa kusina na may kamay sa likod ng silya at alam ko ang sumusunod nang hindi na kailangan isulat. Ano man ito, lumampas na ito sa punto kung saan maaaring ayusin ng isang ina at anak na babae ang mga bagay sa pamamagitan ng tahimik na pag-uusap sa mesa. Lumampas na ito sa punto kung saan ang isang bote ay isang regalo lamang at ang isang ospital ay isang lugar lamang na nangyayari sa ibang tao. Lalala pa ito bago bumuti at patuloy akong maglalakad patungo dito. Isang silid, isang tawag sa telepono, isang matatag na hininga sa bawat pagkakataon. May uri ng katahimikan na hindi mananatili. Naglalakad ito, kumakatok sa gilid ng iyong tasa ng kape. Tinitingnan ang telepono sa counter at binibilang hanggang 60 kasama mo. Pagkatapos ay nagsisimula muli. Sinabi sa akin ni Detective Reyes na huwag makipag-usap sa aking anak, kaya hindi ko tinawagan si Roberta. Isinulat ko ang schedule ng voicemail na parang isang plate number na kailangan kong kabisaduhin. Kinabukasan, sinunod ko ng eksakto ang mga tagubilin ng detective, ngunit ang bahay ay tila binabantayan. Iniwan ko ang telepono sa mesa sa pasilyo at naglakad sa mga silid na may mga kamay sa likod. Hindi dahil umaasa akong may makita, kundi dahil ang mga babaeng tulad ko ay hindi umuupo kapag kaya nilang tumayo, hindi nagpapahinga kapag may trabaho. Ang liwanag ng Oktubre ay mas mahina ngayon, parang isang puting sheet na nakasabit sa araw. Sinuri ko ang likod na pinto, ang mga kandado ng bintana, ang gilid ng garahe na may matigas na kandado na kailangan mong itaas habang iniikot. Lahat ay nasa ayos, lahat ay normal. Ang normal ay hindi pareho sa ligtas. Nagtimpla ako ng pangalawang tasa ng kape, hindi ko ininom, at binuksan ang fireproof box sa mesa ng kusina. Sa loob ang titulo, ang mga porma ng siguro, ang singsing ni Linda, ang talaan kung saan ko kinopya ang eksaktong mga salita ng mensahe ni Roberta. Nagdagdag ako ng isa pang talaan. Detective Reyes, 2:30 p.m., 2 beses na may salungguhit. Sa buong umaga, pinigilan ko ang sarili ko na tawagan ang istasyon ng pulisya, hindi dahil sa pag-aalangan, kundi dahil gusto kong lumabas na may isang araw na determinasyon na naipon sa akin. Bago ako umalis, muli akong umikot ng dahan-dahan sa bahay. Sa harap ng pasilyo huminto ako. Ang deadbolt ng pinto ay nakahanay sa metal plate, isang bahagi lang ng milimetro ang hindi tama. Isang bagong gasgas sa gilid ng metal, bilog at malinaw, tulad ng isang masamang pagkagawa ng susi pagkatapos ng ilang pagsubok. Walang nasira, walang napilitan, tanging isang marka na napapansin mo lang kung kilala mo ang pinto tulad ng pagkakakilala mo sa mga buto ng iyong kamay. Isang isipan ang nanahan sa aking dibdib at hindi gumalaw. May pumasok. Nagpunta ako sa drawer ng mga kagamitan at nakahanap ng maliit na piraso ng sinulid at transparent tape. Inilagay ko ang sinulid sa ilalim ng frame ng pinto at idinikit ito. Isang trick na natutunan ko sa isang sundalo na pagod na sa paghahanap ng kanyang locker na ginulo. Hindi mo nahuhuli ang isang nanghihimasok. Lumilikha ka ng isang kwento kung naroon ba siya. Nang pumasok ako sa pickup, ang bahay ay tila walang laman at walang pinsala, eksaktong tulad ng isang bahay na dapat tingnan. Gayunpaman, umatras ako na parang iniiwan ko ang isang natutulog na hayop. Ang istasyon ng pulisya ay 3 kurbada at isang mahabang tuwid na kalsada mula sa ospital. Dinala ko ang bigat ng sakit ni Roberto sa aking mga buto habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa opisina ni Reyes. Siya ay nasa isang simpleng silid, maliit na bintana, malaking mesa, mga tumpok ng mga file na tila lumalaki sa dilim. Tumayo siya upang makipagkamay sa akin at tinuro ako sa isang silya. Hindi siya mukhang isang lalaking kulang sa tulog o isang lalaking labis na natulog. Mukha siyang isang lalaking alam kung ano ang gagawin sa mga konkretong katotohanan. "Salamat sa pagdating, Ginang Rivera," sabi niya.
At para sa mga sample kahapon, ipinadala namin ang mga ito sa State Laboratory. Ang mga paunang resulta mula sa kaibigan mo si Ricardo ay tumutugma sa nakita namin. Sineseryoso namin ito. Palagay ko may mga antas ng pagiging seryoso, sabi ko. Halos ngumiti siya. Mayroon nga. Sa ngayon nangangahulugan ito na naghahanap kami ng kumpirmasyon. Ang mga ulat ng ospital, ang iyong audio, ang chain of custody ng sample. Idinulas niya ang isang notepad sa akin. Gusto ko ang iyong timeline sa iyong sariling mga salita. Kailan mo natanggap ang pakete? Kailan mo ibinigay kay G. Fuentes? Kailan ka tinawagan ng iyong anak? Kailan mo nalaman na nawawala ang bote? Sinabi ko ang lahat ng direkta, tinitingnan ang kanyang panulat na gumagalaw. Hindi siya sumabat, maliban sa kumpirmahin ng isang oras o petsa. Nang matapos ako, pinukpok niya ang block gamit ang gilid ng panulat at sumandal. Sinabi mo na ang basurahan ay nagalaw. Anumang senyales ng sapilitang pagpasok? Wala. May iba pa bang may susi? Wala nang ekstrang nakatago. Walang sinuman ang binigyan ko kamakailan. Ang aking yumaong asawa ay mayroon sa kanya. Ang aking anak na babae ay mayroon noong mas bata siya. Kailan mo siya huling nakita na may susi na iyon? Ang sagot ay gusto kong sabihin na isang buhay na ang nakalipas, ngunit ang katotohanan ay dumating na nakasuot ng apron ng ospital. 5 taon na ang nakalipas pagkatapos ng atake sa puso nang kinuha ni Roberta ang ilang bagay para sa akin bago ako lumabas ng ospital. Nagdala siya ng tsinelas, jogging pants at ang aking charger ng telepono. Sa sandaling iyon, nagpasalamat ako sa kanyang kabaitan sa pag-alala sa charger. Hindi ko hiniling na ibalik ang mga susi. Sa palagay ko, iniwan niya ang mga ito sa counter ng kusina. Pagkatapos ng atake sa puso ko, sabi ko ng dahan-dahan, siya ang may hawak nito. Kaya hindi ko maalala na ibinalik niya ang mga ito sa akin. Tumango si Reyes, hindi nagulat o nasisiyahan. Kung may pumasok ng walang sapilitang pagpasok, makakatulong iyon upang ipaliwanag ang nawawalang bote. May iba pa bang nakakaalam tungkol dito? Si Ricardo lang. Hihilingin ko sa kanya na idokumento ang pag-uusap ninyo para lang ipakita na hindi kami gumagawa ng ebidensya pagkatapos ng pangyayari. Sinara niya ang vlog. Ginang Rivera, sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Huwag kang makipagkita sa iyong anak. Kung anyayahan ka niya sa anumang lugar, ipaalam sa akin. Kung magpakita siya, tawagan ang 911. Seryoso ako. Naisip ko ang boses ni Roberta sa aking voicemail, tensyonado na parang kawad sa ilalim ng hood ng isang kotse na hindi dapat hawakan habang mainit ang makina. Gagawin ko ng eksakto ang sinasabi mo. Idinulas niya ang isang card sa mesa. Ang aking cellphone. Kung sa tingin mo ay may mali, tumawag ka. Mas gugustuhin kong magkamali ng 2 beses kaysa sa maging tama ng huli na. Salamat, sabi ko habang tumatayo. Paglabas, ang gusali ay amoy copier toner at floor wax. Bumaba ako ng 2 palapag ng hagdan at huminto sa landing para huminga. Hindi ako kinakapos sa hininga. Sinasuri ko kung ang sahig sa ilalim ko ay pareho pa rin ng aking tinapakan nang pumasok ako. Tinawagan ni Linda nang nagpapark ako sa ospital. Agad kong sinagot. Maria, gumagaling na siya, sabi niya na may luha sa boses. Inililipat na siya mula sa ICU sa isang transitional unit. Patuloy siyang humihingi ng paumanhin tuwing nagigising na parang sa tingin niya ay sinira niya ang party ng isang tao. Magiging party kapag nasa bahay na siya, sagot ko. Maaari ba akong dumaan please? Si Roberto ay tila kupas, ngunit matatag. Ngayon ay nakaupo na may mas malinaw na mga mata. Inabot niya ang kanyang bisig nang pumasok ako, ang lumang handshake ng manggagawa kung saan sila naghahawakan sa pulso. Mas masama ang mukha mo ngayon, sabi niya, na nagpatawa kay Linda sa pamamagitan ng panyo na hawak niya sa kanyang baba. Dinala ko ang pinakamasamang hitsura ko para sa isang pagbisita, sagot ko habang hinihila ang silya. Dadalahin ko ang pinakamahusay bukas. Nagpaalam si Linda para makipag-usap sa isang nurse. Nang magsara ang kurtina, binaba ni Roberto ang kanyang boses. Maria, sa pagitan natin. Tumingin siya sa pinto, pagkatapos ay bumalik. Sa tingin mo ginawa ito ni Roberta? Sa tingin ko, hindi regalo ang boteng iyon.
Tiningnan niya ang aking mukha na parang natututo ng isang wika sa pamamagitan nito. Magiging maayos ka sa pagharap dito. Susundin ko ang batas, sagot ko. Magiging matatag ako. Hindi iyon ang tanong ko. Hinayaan kong lumutang ang tanong ng sapat na oras upang ipakita na narinig ko ito. Magiging maayos ako sa pagharap dito. Pinisil niya ang aking bisig ng isang beses pagkatapos ay pinakawalan. Ang mga babaeng tulad namin ay hindi nagyakap maliban kung may inililibing kami. Ang pagpisil ay ang pahintulot na makaramdam ng walang formalidad. Bumukas ang kurtina at bumalik si Linda na may kasamang mas bata na babae sa kanyang tabi na mga 30 taong gulang. Nakatali ang buhok sa isang praktikal na ponytail. Pagod ngunit mapagmasid ang mga mata. Nakilala ko siya sa mga larawan sa fireplace ng bahay ni Roberta. Liara, ang aking manugang, na 2 beses ko lang nakausap mula ng kasal, magalang na parang malalayong kapitbahay. Maria, sabi niya, masaya ako na nandito ka. Tumayo ako. Paano mo ito hinaharap? Tiningnan niya si Roberto. Takot, galit, karamihan ay takot. Bumaba ang boses. Kailangan nating mag-usap. Hinaplos ni Linda ang kamay ni Roberto at sinabi, bibigyan ko kayo ng 1 minuto. At lumabas siya sa pasilyo. Isang babae na nauunawaan kung kailangan ng pag-uusap ng privacy, kahit na hindi siya ang humingi nito. Tinuro ako ni Liara sa maliit na family room sa kanto. Mayroong coffee machine na nagpaparamdam sa lahat na amoy plastic at 2 silya na may masyadong tuwid na likod para maging komportable. Hindi siya umupo. Hindi rin ako. Hindi ko alam ang alam mo, nagsimula siya, ngunit alam ko na si Roberta ay matagal ng kakaiba, malayo, tago. Nagtatago siya ng mga garapon sa istante sa garahe, mga tuyong halaman. Sabi niya para sa isang libangan. Sumali siya sa mga online group tungkol sa pagkuha ng halaman. Lumunok ako. Hindi ko akalain na makakonekta ito sa ganong bagay. White snake root? Sabi ko. Narinig mo ba ang pangalan na yon? Nagpakita ng pagkilala ang kanyang mga mata, o takot, o pareho. Oo, nakita ko sa kanyang search history. Akala ko nagbabasa lang siya, nag-aaral. Gusto kang kausapin ni Detective Reyes kung handa ka. Mabilis siyang tumango. Tinawagan ko na siya. Nag-iwan ako ng mensahe. Mabuti, sabi ko. Ang ginhawa at kalungkutan ay magkapatid. Naramdaman ko na bumisita ang isa sa ngalan ng isa. Liara, kung mayroon kang anumang bagay, screenshots, mensahe, larawan ng mga garapon na iyon, itago mo. Hayaan mong sundan ng detective ang linyang iyon. Tinitigan niya ako ng sapat na intensity para makita talaga ako. Bakit niya gagawin ito sa'yo? Marami sana akong nasabi. Pera na hindi ko ibinigay, pagmamahal na hindi ko ipinakita sa paraang gusto niya. Mga kabiguan na lumikha ng hinanakit. Sa halip, sinabi ko ang katotohanan ayon sa aking nalalaman dahil kung hindi niya makontrol ang salaysay, mas gugustuhin niyang sunugin ang pahina. Nanginig siya na parang ang mga salita ay isang malamig na simoy ng hangin. Tinatanong niya ako kaninang umaga kung may balita ako mula sa iyo. Sabi niya, gusto niyang malaman kung nagustuhan mo ang bote. Ano ang isinagot mo? Na ibinigay ko sa aking tatay. Nanahimik kami ng ilang segundo na may ganoong parirala sa pagitan namin, ang uri ng bagay na nagbabago habang pinagmamasdan mo. Salamat, sabi ko, sa pagsasabi sa akin. I'm sorry, sagot niya, at alam kong ang ibig niyang sabihin ay ang lahat, hindi lang ang bahaging sinabi niya. Bumalik kami sa silid ni Roberto at nag-usap tungkol sa mas magagaan na bagay. Ang panahon, soccer, ang sopas sa cafeteria na sinusubukan nilang tawagin na chicken noodle. Umalis ako nang dumating ang nurse upang suriin ang mga monitor, nangangakong magdadala ng mga magasin, nagpapanggap na mahalaga iyon sa resulta. Pauwi, huminto ako sa hardware store. Bumili ako ng 2 bagong kandado at isang pakete ng mga maliliit na self-adhesive alarm na tumutunog kapag binuksan ang pinto. Sinabi ng tindero na maaga ang taglamig. Sumagot ako ng isang bagay tungkol sa pangangailangan na maghanda para dito. Inilagay niya sa bag ang mga kandado at binati ako ng magandang araw.
Sinasabi natin ang mga bagay na iyon sa isa't isa. Magandang araw, na parang makikinig ang araw. Pag-uwi, ang sinulid na idinikit ko sa pinto ay eksaktong kung saan ko iniwan, buo. Tumalon ako at sinara ang pinto sa likod ko na may mahinang click. Naisip ko na tumawag ng locksmith, ngunit ang pag-install ng mga kandado mismo ay parang pag-aayos ng sarili kong kama sa isang hindi kilalang hotel room. Kung gagawin ko iyon, baka mailapag ko ang aking ulo nang walang lahat ng ingay sa isip. Inilagay ko ang unang kandado sa likod na pinto. Pagkatapos ay ang pangalawa sa harap, inikot ang mga plato ng dahan-dahan at mahigpit. Ang mga kalamnan ng aking braso ay pamilyar sa anggulo at presyon. Ang maliliit na alarma ay inilagay sa mga frame na may tunog na parang isang band-aid na tinatanggal. Inactivate ko ang mga ito at binuksan ang pinto upang marinig ang matining na alarma. Kinukumpirma na gagana ang mga ito. At gumana nga ang mga ito ng maayos. Nang matapos ako, sapat na ang pagbaba ng araw upang lumikha ng mahabang anino sa sahig. Nagpainit ako ng isang lata ng sopas at kinain ito habang nakatayo. Hawak ang mangkok sa kaliwang kamay at ang kutsara sa kanan. Lumang ugali, mas kaunting pinggan ang hugasan sa ganoong paraan. Vibrate ang telepono sa mesa sa pasilyo. Hindi ako natakot. Lumakad ako patungo dito sa bilis ng isang babae na magbubukas ng pinto ng walang pagmamadali. Hindi kilalang numero ulit. Hinayaan kong vibrate. Huminto. Ilang segundo pagkatapos ay lumitaw ang isang text message. Roberta, kailangan nating mag-usap ng harapan ngayong araw. Isang pangalawang mensahe ang sumunod bago ko maproseso ang una. Roberta, huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Inilagay ko ang telepono sa mesa na parang masusunog ako. Isinulat ko ang oras at ang mga mensahe ng eksakto tulad ng pagdating ng mga ito sa isang papel at idinagdag ko ito sa fireproof box. Pagkatapos ay kinuha ko ang card ni Detective Reyes mula sa aking wallet at denial. Mabilis siyang sumagot. Reyes, si Rivera ito. Sabi ko, humihingi siya ng pakikipagkita. Hindi, sagot niya. Ang mga salita ay kasing desisyon ng isang gate na sumasara. I-forward mo sa akin ang mga text, ire-record ko ang mga ito. Kung tumawag, hayaan mo itong pumunta sa voicemail. Nag-iwan siya ng mensahe kanina. Isinulat ko ito. Mabuti, ipagpatuloy mo yan. Nag-alinlangan ako. Detective, maaari po ba kayong dumaan dito at suriin ang aking pintuan sa harap? Sa tingin ko, may gumamit ng susi na hindi akin. Maaari akong magpadala ng isang opisyal upang kunan ng litrato at idokumento. Ako mismo ang dadaan kung libre ako sa susunod na oras. Dumating siya 40 minuto. Pagkatapos kasama ang isang batang opisyal na nagngangalang Pimentel. Kinunan nila ng litrato ang metal plate, ang maliit na gasgas kung saan kumamot ang susi, ang sinulid na nakadikit sa ibaba bilang isang improvised na patibong. Hindi nagpakita ng sorpresa si Reyes. Hindi siya mukhang isang lalaking mahilig sa pagiging tama, ngunit hindi rin siya nagsasayang ng enerhiya sa pagpapanggap na nagulat kung hindi naman. Mayroon ka ba ng orihinal na set ng mga susi? Tanong niya. Nagpunta ako sa closet sa pasilyo at kinuha ang maliit na lata kung saan kami nagtatago ng mga ekstrang susi 20 taon na ang nakalipas. Sa loob, 2 tansong susi na may markang harap at likod sa malinis na sulat kamay ni Linda. Isang ekstrang susi at isang susi na hindi dapat naroon. Isang walang markang kopya na bahagyang wala sa gitna na nagdulot ng pagkakaiba sa lata. Nagyelo ang aking sikmura. Hindi ito sa amin, sabi ko. Hindi namin kailanman nilagyan ng label. Nilagyan namin ng label ang lahat. Hiniling ni Reyes kay Pimentel na ilagay ito sa isang bag ng ebidensya. Titingnan namin kung makakakuha kami ng fingerprints. Walang pangako. Hindi masyadong maganda ang mga susi para sa fingerprints. Gawin ninyo ang kaya ninyo, pakiusap ko. Gusto kong ang bawat maliit na elemento sa kwentong ito ay huminto sa pagpapanggap na hindi konektado sa iba. Nang umalis sila, iba ang pakiramdam ng bahay. Hindi mas ligtas o mas hindi binabantayan, kundi nasaksihan. May nangyayari kapag ang opisyal na mundo ay pumasok sa iyong pribadong espasyo. Ang sahig ay tumagilid at pagkatapos ay bumalik sa isang bagong anggulo.
Umupo ako sa mesa ng kusina at hinawakan ang aking tasa ng kape gamit ang dalawang kamay, bagaman ito ay walang laman. Ang upuan sa balkonahe ay kumalog. Walang nakikitang hangin. Naghintay ako ng mga yabag na hindi dumating. Inilagay ko ang telepono sa Do Not Disturb mode at itinumba ito. Noong bata ako, akala ko ang pagiging matanda ay nangangahulugang walang makakapagsabi sa akin kung ano ang gagawin. Ngayon nangangahulugan ito na natutunan ko kung sino ang pakikinggan. Bandang 9:00, isang kotse ang huminto sa labas nang matagal upang makabangon ako at pumunta sa bintana. Ang mga ilaw ay nagliwanag sa balkonahe at pagkatapos ay nawala. Nanatili ako sa bintana hanggang sa narinig ko ang tunog ng makina na papalayo. Maaring wala lang. Isang naligaw na tinidyer, isang delivery driver na sumusuri ng address. Tila isang bagay na gustong makita kung manginig ako. Hindi ako natulog. Humiga ako sa sofa, nabukas ang ilaw sa pasilyo at ang aking bota sa tabi ng pinto. Masyado na akong matanda para sa kabayanihan. Hindi ako masyadong matanda para maging handa. Bago lang sumikat ang araw, muling vibrate ang telepono. Voicemail ng walang ring. Nakalimutan ko ang Do Not Disturb mode. Pinatugtog ko ang mensahe nang mababa ang volume. Nanay, pinapakomplikado mo ang mga bagay. Sabi ng boses ni Roberta, mas mahigpit kaysa dati, na parang nasa lugar siya kung saan ayaw niyang marinig. Nagpunta ka sa pulisya, hindi iyon matalino. Maaari sana natin itong ayusin. Hindi ka nag-iisip ng tama. Ibinaba niya ang telepono. Isinulat ko ang lahat. Maaari sana natin itong ayusin. Mga salitang nagbubunyag. Ayusin. Ano? 8:00, tumawag si Reyes. Bumalik ang state laboratory na may paunang resulta, iniulat niya. Independent na kumpirmasyon ng white snake root sa iyong sample. Sapat na iyon upang formal na magbukas ng kaso at humiling ng medical records ng ospital para kay G. Fuentes. Kumikilos kami. Binitawan ko ang hininga na nanahan sa akin mula nang banggitin ni Ricardo ang snake root. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Ipagpatuloy ang ginagawa mo. Idokumento, huwag makialam. Isarado ang iyong mga pinto. Makikipag-ugnayan ako para sa isang formal na na-record na pahayag. Kung makikipag-ugnayan ang iyong anak, itago ang lahat. Kung magpakita siya, tawagan ng 911. Seryoso ako. Alam kong seryoso ka, sagot ko, Detective. Oo? Salamat. Hindi siya nagsabi ng walang anuman. Sabi niya, gagawin namin ang aming trabaho. Mula sa isang lalaking tulad niya, iyon ay pareho. Naligo ako, nagbihis, at nagsuot ng malinis na kamiseta. Mayroong isang paraan kung paano kailangan tingnan ng isang babae kapag ang araw ay hihiling ng katatagan. Nag-almusal ako at kinain ito sa mesa na parang bawat kagat ay isang matalinong pagpipilian. Nagmaneho ako papunta sa ospital na may tumpok ng mga magasin sa ilalim ng aking braso, tungkol sa bahay, pag-aayos ng bahay, isang marangyang tungkol sa mga hardin na hindi kailanman lalago sa tuyong lupa ng aming rehiyon. Sapat na alerto si Roberto para magpanggap na interesado sa isang artikulo tungkol sa kaligtasan ng chainsaw. Alam naming dalawa na ginagawa niya lang akong masaya. Ang pagpapanggap ay isang kabaitan. Pumasok si Liara habang may artikulo tungkol sa pagpapanatili ng mga deck. Hawak niya ang telepono at mukha siyang hindi natulog sa kama kundi malapit lang sa isa. Tinawagan ako ni Detective Reyes, sabi niya. Gusto niya na dalhin ko ang lumang laptop ni Roberta. Nandoon pa rin sa akin bago kami ikasal. Dalhin mo sa kanya, payo ko. Hayaan mo ang batas na dalhin ang dapat niyang dalhin. Tumango siya. Maria, patuloy niya, nakayuko ang mga mata. Nagpadala siya sa akin ng mensahe. Tinanong niya kung naglalaro ka ng bayani. Sabi niya, kung may mangyari, kasalanan mo. Tinaas niya ang kanyang tingin. I-forward ko ito kay Reyes. Mabuti, sabi ko. Isang init ang umakyat sa aking dibdib. Hindi ang lumang uri. Ito ang uri na naghihiwalay sa pagitan ng banta at babala. Huwag kang sasagot sa anumang ipadala niya. Kahit isang salita, kahit para sabihin na hindi ka sasagot. Nang umalis ako,
Ang liwanag sa labas ay may malupit na katapatan ng tanghali. Nagmaneho ako pauwi sa mas mahabang daan, hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto kong maglagay ng mas malaking distansya sa pagitan ko at ng susunod na mangyayari. Ang sinulid sa pinto ay nanatiling buo. Tumalon ako na parang ito ay isang hangganan na maaari kong respetuhin at isinara ang pinto sa likod ko. Umupo ako na may ballpen at dilaw na notepad at isinulat, "Ano ang gusto niya?" sa malalaking letra na tumatawid sa pahina. Sa ilalim ay muli akong gumawa ng dalawang hanay. Pera, kontrol. Sa pera isinulat ko, nakaraang taglamig, 100,000 tinanggihan. Sa kontrol, isinulat ko, lugar ng bote, nawawala ang bote, mga tawag kailangan nating mag-usap. Mas mabigat ang panig ng kontrol sa timbangan. Ang pera ay isang dahilan. Ang kontrol ay isang ugali. Mas matagal ang mga ugali. Bandang tanghali, umalingaw-ngaw ang matinis na hiyaw ng alarma ng pinto. Nakabangon na ako mula sa silya na may telepono sa kamay bago pa man masabi ng utak ko sa katawan ko na nag-overreact ako. Muling tumunog ang alarma, ginagawa ang function nito. Lumapit ako sa bintana sa labas ng aking paningin at inilipat ang kurtina ng lapad ng isang daliri. Isang delivery van. Binuksan ng driver ang screen door upang mag-iwan ng isang padded envelope sa doormat. Tiningnan niya ang alarma, nagkibit balikat na parang isang lalaki na nakahanap na ng mas masahol na ingay at umatras. Dahan-dahang sumara ang pinto, nanahimik ang alarma. Pinabalik ko ang aking puso sa lugar nito at naghintay. Nang umalis ang sasakyan, binuksan ko ang pinto. Walang address nang nagpadala ang sobre. Sa loob, isang piraso lang ng papel. Walang note, tanging isang nakalimbag na litrato. Ang aking balkonahe kagabi na kinuhanan mula sa kabilang kalsada. Ang upuan sa balkonahe ay walang galaw. Ang ilaw sa ibabaw ng pinto ay nagliliwanag. Walang tao sa frame. Kinuhanan ng litrato sa loob ng huling 12 oras. Tumingin ako sa kalsada, sa mga bakod ng kapitbahay, sa lugar malapit sa kanto kung saan maaaring huminto ang isang kotse na nakapatay ang mga ilaw at magmasid ng hindi nakikita. Pagkatapos ay dinala ko ang litrato sa fireproof box, idinagdag ko sa tumpok at tinawagan si Reyes. Agad siyang sumagot. Inilarawan ko kung ano ang dumating, paano ito dumating, kung ano ang ipinakita nito. Huwag mo itong itapon, utos niya. Magpapadala ako ng isang tao. Mapapagod kang marinig ako, sabi ko. Mas gusto ko iyan kaysa sa alternatibo, sagot niya. Mabilis siyang ibinaba ang telepono, ginagawang isang gawain ang aming pag-uusap. Nanatili ako sa bintana na tinitingnan ang kalsada mula sa gilid, tulad ng isang nagmamasid sa isang ligaw na hayop na ayaw takutin. Kumalog minsan ang upuan sa balkonahe. Walang hangin. Ganyan ang mga bahay. Ang tila static ay laging nagpapahiwatig ng isang bagay. Kung handa kang makita, sa huling bahagi ng hapon, kinuha na ng pulisya ang litrato at naitala ang aking pahayag kung paano ito dumating. Kinuha rin nila ang sobre. Nagpadala sa akin ng mensahe si Reyes. Hinihiling namin ang mga CCTV footage mula sa iyong block. Dumating ang gabi na parang isang pinto na dahan-dahang sumasara. Pinainit ko ang sopas mula kagabi at kinain ko ito habang nakaupo sa likod na hagdan. Ang hangin ng Oktubre ay humihiwa ng malinis sa aking baga. Madilim ang likod bahay. Ang upuan ay nanatiling walang galaw at sa isang lugar na malayo ay tumahol ang isang aso sa isang bagay na tanging mga aso lang ang makakarinig. Pumasok ako at binuksan ang ilaw sa pasilyo. Muling nag-vibrate ang telepono. Roberta, sa tingin mo ba ay poprotektahan ka nila mula sa sinimulan mo? Tawagan mo ako. Hindi ko siya tinawagan. Kinopya ko ang bawat salita at idinulas ang papel sa kahon. Sumara ang kahon na may mahinang tunog na laging ginagawa nito. Inilagay ko ito muli sa pinakamataas na istante tulad ng isang babae na nagtatago ng isang bigat kung saan hindi niya ito mababangga sa dilim. Nanatili akong walang galaw na nakikinig sa bahay na nag-uusap sa sarili nito. Ang tunog at buntong hininga ng kahoy, ang manipis na daing ng makina ng ref, ang tiktak ng orasan na hindi naiintindihan ng kahulugan ng oras.
Naisip ko ang unang beses na sinabi ni Roberta, "Nanay," sa paraang gustong tumayo at bumati ang aking puso. At sa huling beses na sinabi niya ang nanay sa paraang gusto nitong lumiliit. Ganap ng madilim. Nang sa wakas ay humiga ako sa sofa, inilagay ko ang aking kamay sa aking dibdib at naramdaman ang aking puso na gumagana, mabagal, matatag, mahusay. Matagal na ang nakalipas. Sinabi sa akin ng isang doktor na malalaman ko kung nasa panganib ako. Nang gabing iyon ang tila pinakatapat na bagay na pag-aari ko. Hindi ko alam kung dumating ang tulog o kung nagpasya lang ang gabi na magpakita ng awa, ngunit nang tumunog ang telepono ng 6:12 ng umaga, handa na ako. Sinagot ko ito sa unang ring. "Ginang Rivera," sabi ni Reyes nang walang pagbati. "Oo?" Kinumpirma ng State Laboratory. Humihingi kami ng warrant. Ipinikit ko ang aking mga mata at inilarawan sa isip ang upuan sa balkonahe, ang puting sinulid sa threshold, ang litrato ng aking sariling bahay na kinuhanan mula sa kabilang kalsada. Nakita ko ang isang bote na kumukuha ng liwanag ng umaga na parang hiya sa isang baso. "Saan ninyo ako kailangan?" tanong ko. "Eksakto kung nasaan ka," sagot niya. "At anuman ang mangyari, huwag mong bubuksan ang pinto maliban kung ang tao sa kabilang panig ay maaaring patunayan na nandito sila para tumulong." Nanahimik ang linya. Nakinig ang bahay at nanatili ako sa maliit na bansa na itinayo ko sa loob ng aking mga pader na naghihintay na tawiran ng araw ang threshold. Sabi nila, ang suntok na hindi mo inaasahan ang matatandaan mo. Ngunit sa pagkakataong ito, inaasahan ko ito. Inaasahan ko ito mula nang sabihin sa akin ni Reyes na kinumpirma ng laboratorio ang lason. Gayunpaman, nang dumating ang malakas at desididong katok, sumikip ang aking dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaalaman na ang linya na aming sinusundan sa dilim ay malapit ng pinturahan ng maliwanag na opisyal na tinta. Ang katok na iyon ay nangangahulugang may bisa na ngayon ang warrant at ang araw ay hindi maghihintay na maramdaman kong handa ako. Kaunting lampas 8:00 ng umaga. Ang liwanag sa labas ay may maputlang ginto na halos hindi dumadaong sa lupa bago mawala. Binuksan ko ang pinto at nakita si Reyes kasama ang dalawang nakaunipormeng opisyal, si Pimentel mula kanina, at isa pa na hindi ko kilala, sapat na bata para tila masyadong malaki ang sinturon para sa kanya. Nakasuot sila para sa isang trabaho na hindi mananatili sa papel lamang. "Magandang umaga, Ginang Rivera," sabi ni Reyes, hawak ang isang nakatiklop na dokumento sa isang transparent na plastic glove. "Ang hukom ang lumagda dito ng 7:43. Mayroon kaming autorisasyon na maghalughog sa tirahan ng iyong anak na babae at kumpiskahin ang anumang bagay na may kaugnayan sa kaso." Hindi niya na kailangan ipaliwanag. Ito ang sandali kung kailan maaaring magbago ang lahat. "Kailangan niyo ba ako doon?" tanong ko. "Hindi," sabi niya. "At hindi iyan isang kahilingan, kundi isang tagubilin. Ayaw namin na ang ginang ay nasa kanyang paningin ngayon. Gagawin namin ang paghahalughog. Kung makita namin ang inaasahan namin, magpapatuloy kami ng naaayon." Ang magpatuloy ng naaayon ay jargon ng pulisya para sa iyong buhay. Maaaring hindi ito magmukhang pareho para sa hapunan. Tumingin si Pimentel sa loob ng pasilyo. "May nagbago ba kagabi?" Buo pa rin ang sinulid. Walang alarm na tumunog. Maikling tumango si Reyes. "Mabuti, panatilihin ang mga ito na naka-activate. Sasagutin ko ang pag-install ng isang angkop na sistema ng kamera bago matapos ang linggo." Lumabas sila sa isang convoy, isang itim na sedan, isang police car na gumugulong sa kalsada na parang isang linya ng bantas na papunta sa isang hindi natapos na pangungusap. Nanatili ako sa pinto hanggang sa lumiko sila sa kanto. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto at tiningnan ang sinulid sa ibaba ng frame, perpektong walang galaw pa rin, na parang hinahamon ang sinuman na guluhin ito. Ang mga sumunod na oras ay tila walang katapusan. Sinubukan kong magbasa. Ang mga salita ay nasa pahina na parang mga estranghero sa isang hintuan ng bus. Nagtimpla ako ng kape. Hindi ko ininom. Bandang 11:00, dahan-dahan akong naglakad patungo sa labas ng bayan, huminto sa maliit na parke ng paggunita ng mga veterano,
kung saan nakaharap ang mga bangko sa isang fountain na hindi na gumagana mula pa noong nakaraang tag-araw. Ang tunog ng trapiko sa Central Avenue ay sapat na malayo upang payagan ang hangin na manahimik. Nandoon na ako minsan kasama si Roberta noong 10 taong gulang siya. Nagdala kami ng tinapay para sa mga pato. Tinanong niya ako kung para saan ang lahat ng pangalan sa mga plake. Sinabi ko sa kanya na para sa mga lalaki at babae na tumupad sa kanilang tungkulin hanggang sa huli. Tinanong niya kung ibig sabihin ay natapos na nila ang misyon. Sinabi ko, oo. Hindi siya nagtanong kung ano ang misyon. Minsan iniisip ko na iyon ang bahagi na dapat kong ipaliwanag. 1:00 ng hapon, bumalik ako sa bahay, nakaupo sa mesa ng kusina na nakaharap ang telepono. Hindi ako naghihintay na tumawag siya. Hindi si Roberta ang tipo na tumatawag kapag nasusukol. Siya ang tipo na lumalabas ng walang abiso, pinipilit ang pag-uusap sa kanyang sariling mga tuntunin. Iyon ang pinag-aalala ni Reyes. 1:17, nag-vibrate ang telepono. Hindi tawag, kundi text message mula kay Liara. Liara, nandito sila. Nasa kwarto ako na nakasara ang pinto. Naririnig ko silang naghahalukay sa garahe. Sumagot ako, manatili ka sa loob, huwag kang makialam. Ligtas ka sa kanila doon. Hindi na siya sumagot muli. Naiisip ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, magkakrus ang mga kamay, nakikinig sa mga yabag sa semento at ang tunog ng mga kahon na inililipat. Kilala ko ang tunog na iyon. Ito ang tunog ng isang naghahanap ng katotohanan nang walang pakialam kung gigisingin niya ang buong bahay. 2:00 Panzer Quart, tumawag si Reyes. Nakahanap kami. Hinayaan kong humupa ang mga salita. Ano ang nakita nila? 3 garapon na salamin na may label na tape, RCB, stem ng ugat at tincture. 2 sa mga ito ay naglalaman ng tuyong material ng halaman na umaayon sa white snake root. Ang pangatlo ay naglalaman ng likido. Ipadadala namin sa laboratorio para sa kumpirmasyon. Nakahanap din kami ng mga sulat kamay na tala tungkol sa mga paraan ng paghahanda, mga pagtatantya ng dosis, at huminto siya at isang sobre na nakapangalan sa iyo ng hindi selyado. Sa loob ay isang maliit na sulat na may pangalan mo sa itaas at ang mga salitang maiintindihan mo kung bakit kapag tapos na ako sa ibaba. Walang anumang sa pagitan ng mga ito, tanging isang drawing ng isang puno na may bilog na ugat. Lalong lumamig ang kusina. Nag-iwan siya ng mensahe sa akin kung sakaling magtagumpay ang bote. Mukhang nagtagumpay nga. Sabi ni Reyes ng mahinahon, ire-record namin, kakatalugin, at kukunin ang litrato ng lahat. Ganap na nakikipagtulungan si Liara. Binigyan niya ng pahintulot ang paghahalughog sa mga shared digital device. Nahuli ba nila siya? Tanong ko. Hindi pa. Wala siya sa bahay nang dumating kami. Naglalabas kami ng alerto. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Detective, kung dumating siya dito, nailagay ko na ang iyong address para sa priority response. Huwag kang makialam sa kanya. Nanahimik ang linya sandali. Pagkatapos ay idinagdag niya. Lumilipat kami mula sa hinala patungo sa ebidensya, Ginang Rivera. Binago nito ang lahat. Naiintindihan ko. Ibinaba ko ang telepono at nagpunta sa fireproof box. Nagdagdag ako ng anotasyon. 14-4. Tumawag si Reyes. Nakahanap ng mga bote, tala, sulat. Binasa ko ang iba pang mga tala sa tumpok, isa-isa, na parang nagkonsulta ako ng manual ng isang makina na hindi maaaring lansagin. Ang bawat entry ay isang bahagi ng patunay na ang nakaraang buwan ay hindi isang lagnat na delusyon. Bandang 3:32, tinawagan ko si Linda para i-update siya. Natutulog si Roberto. Nakikinig siya ng hindi sumasabat, tulad ng ginawa niya nang tawagan ko siya mula sa emergency room taon na ang nakalipas pagkatapos ng atake sa puso ko. Maria, sabi niya nang matapos ako, ito ay matatapos sa 2 paraan. O aarestuhin siya o tatakas siya. Hindi siya tatakas ng malayo, sagot ko. Hindi, pero sapat na kalayo para pagdudahan ka. 4:09, tumunog ang alarma ng pinto. Nasa pasilyo ako sa 3 hakbang, hawak ang telepono. Nakasara ang pangunahing pinto, buo pa rin ang sinulid sa frame. Ang tunog ay nagmula sa likod. Dahan-dahan akong kumilos, hindi dahil sa takot,
kundi dahil hindi ka nagmamadali kapag kailangan mong makita ang lahat. Sa bintana ng kusina, nakita ko ang screen door na umindayog ng 1, 2 beses. Pagkatapos ay nanatili itong walang galaw, walang tao sa paningin. Lumapit ako at nakita ang isang nakatuping papel na nakasabit sa pagitan ng doorknob at ng frame. Binuksan ko ang pinto, pinatay ang alarma at kinuha ang papel. Isang pangungusap sa makapal na itim na bulpen, "Huwag kang magpapasok ng iba o ako ang gagawa." Walang pirma, walang sobre, tanging mga salitang iyon. Kinunan ko ng litrato, inilagay ang papel sa isang plastic glove at tinawagan si Reyes. Sinabi niya na may darating na opisyal sa loob ng 15 minuto. Dumating si Pimentel sa loob ng 10. Kinunan niya ng litrato ang tala sa aking kamay, ang lugar sa pinto, ang mga bisagra at ang likod bahay sa likod. "May nakita ka bang sino man?" tanong niya. "Walang galaw sa kalsada," sagot ko. "Maaring iniwan lang at mabilis siyang umalis." Umalis siya kasama ang tala, nangangakong ire-record agad ito. Kinagabihan, hindi ko na pinansin ang sofa. Inilagay ko ang isang silya sa sulok ng sala kung saan ko makikita ang 2 pinto, ang harap at likod. Ang bahay ay may bahagyang amoy metallic sa mga bagong kandado. Pinanatili kong bukas ang mga ilaw, hindi dahil gusto kong makita sa labas, kundi dahil gusto kong makita ako ng sino man na nasa labas. Alas 9:45, nagliwanag ang telepono ko. Hindi kilalang numero. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa mapunta sa voicemail. 1 minuto pagkatapos, pinatugtog ko ang mensahe. "Nanay, ako ito. Nagkakamali sila. Ang mga bagay na nakita nila ay hindi ang iniisip nila. Kilala mo ako nang mas mabuti kaysa doon. Isang paghinto. Tawagan mo ako, please." Ang boses ay kalmado, sinusukat, halos malumanay. Ang uri ng tono na gagamitin mo para magbenta ng isang bagay sa isang taong ayaw bumili. Hindi ko siya tinawagan. Isinulat ko ang bawat salita. Ang umaga ay nagdala ng malakas na hamog na nagyelo. Puting-puti ang damo sa mga dulo at ang hangin ay may lasang metal. Nagpadala si Reyes ng mensahe ng 8:12. Nahuli namin siya, dinala ng walang insidente. Ia-update kita. Tiningnan ko ang mga salita hanggang sa huminto sila sa pagiging hugis at naging katotohanan. Nagmaneho ako papunta sa istasyon ng pulisya bago magtanghali. Ang waiting room ay maliit na may 2 plastik na silya sa isang dingding at isang vending machine na umuugong sa sulok. Lumabas si Reyes para salubungin ako. Hindi siya nagsasalita, sabi niya. Agad siyang humingi ng abogado. Ayos lang, sapat na ang mayroon kami para hawakan siya. Nagbigay si Liara ng malaking digital na ebidensya, mga email na tumutukoy sa paghahanda ng ugat at ang perpektong oras. Search history ng toxicity levels sa matatanda na lampas 60 taong gulang. Ano na ngayon? Ipapakita namin ang mga kaso sa piskal. Attempted homicide, possession of controlled toxic substance, tampering with evidence. Mabilis ang proseso. Tumango ako. Nananatili ang aking mga kamay sa bulsa upang hindi sila gumawa ng anumang hindi nararapat. Pinagmasdan ako ni Reyes sandali. "Kaya ko. Nakatayo ako," sagot ko. Sapat na yon. Nang lumabas ako ng istasyon ng pulisya, ang kalangitan ay naging isang madilim na kulay abo, ang uri na nagpapaisip sa iyo na malapit na ang niyebe, kahit na sinasabi ng forecast ang kabaligtaran. Nagmaneho ako ng walang direksyon. Dumaan sa lumang gilingan, sa saradong hardware store, sa restaurant na amoy pa rin ng taba mula 20 taon na ang nakalipas. Napunta ako sa ospital. Gising si Roberto na nanonood ng isang game show na nakapatay ang tunog. Nasa tabi niya si Linda na naglalala ng isang bagay na berde. "Nahuli nila siya," sabi ko ng mahina. Tumango si Roberto ng isang beses. "Mabuti." Patuloy na gumalaw ang mga karayom ni Linda. "At ngayon?" "Ngayon," sagot ko, "hinihintay natin na gawin ng sistema ang trabaho nito." Kinagabihan, umupo ako sa likod na hagdan na may isang tasa ng tsaa. Ang singaw ay umaakyat sa malamig na hangin. Tahimik ang likod bahay, maliban sa paminsan-minsang pagkatok ng sanga sa hangin. Sa isang lugar sa block, tumahol ang isang aso ng isang beses, pagkatapos ay tumahimik. Naisip ko ang tala sa pinto,
ang mga garapon sa garahe, ang sulat na may mga ugat ng puno, at naisip ko ang bata na may tinapay sa parke ng paggunita. Nagtatanong kung ang mga pangalan ay nangangahulugang natapos na nila ang misyon. Marahil iyon ang aking misyon, hindi upang tapusin ito, kundi upang siguraduhin na hindi nito ako tapusin. Nang pumasok ako, sinuri ko ang sinulid sa pinto, nandoon pa rin, nagbubunyag pa rin ng katotohanan. Ang lason ay isang pangit na salita, hindi lang ito nananatili sa iyong bibig, binabago nito ang paraan ng paghinga mo. Hindi agad binanggit ni Reyes. Hinayaan niya munang magpaliwanag si Ricardo. Marahil alam niya na mas hindi magiging brutal ang makinig sa isang kaibigan kaysa sa makinig sa isang detective. Ngunit walang malumanay na paraan upang marinig na ang isang bagay na nilayon upang patayin ka ay nasa loob na ng isang taong nirerespeto mo at na ikaw ang nagbigay nito sa kanya. Ang desisyon kung ano ang gagawin kay Roberta ay dumating na parang isang pinto na sumasara ng may tiyak na klik. Tinawagan ko si Reyes. Sabihin mo sa piskal na magtetestigo ako, buong kaso. Hindi siya nagsabi ng magandang pagpipilian o tama ang ginagawa mo. Sabi lang niya, naiintindihan at sapat na iyon. 3 araw pagkatapos, itinakda ang pagdinig. Mga paunang mosyon, listahan ng ebidensya, paghahanda ng testigo. Si Cardoso, ang abogado ni Roberta, ay tumutol sa kalahati ng mga ito, ngunit itinanggi ng hukom ang karamihan. Nang dalhin si Roberta sa korte sa unang pagkakataon, sinuri niya ang silid at nakita ako. Ang kanyang mga mata ay walang pinakitang lambot. Sa kabaligtaran, lalo silang lumamig na parang bumalik lang siya sa kanyang listahan. Pinanatili ko ang aking tingin sa kanya dahil marahil ay ginawa niya. Tinatawag itong korte, ngunit para sa akin, ito ay parang isang minahan. Bawat salita, bawat tingin ay maaaring sumabog sa iyong mukha. Pumasok ako na iniisip na ang katotohanan ay mananatili sa sarili nito. Pagkatapos ay nakita ko kung paano ngumiti sa akin ang abogado ni Roberta, na parang alam na niya kung saan ako tatapak at gaano ako kalakas mahuhulog. Sa araw ng pagdinig ng ebidensya, kalahating puno ang mga bangko, ngunit mas mabigat ang hangin kaysa sa isang punong-puno ng simbahan noong Agosto. Umupo ako sa likod ni Reyes at ng piskal, magkadikit ang mga kamay sa aking kandungan, nagpapanggap na hindi pinapawisan. Pumasok si Roberta na nakasuot ng orange na uniforme, nakaposas ang mga pulso. Hindi siya agad tumingin sa akin. Pagkatapos ay sandali siyang tumingin, sapat lang para manginig ang mga gilid ng kanyang bibig. Hindi sa ngiti, kundi sa isang bagay na mas malamig. Naalala ko kung bakit ako naroon. Ang kama sa ospital ni Roberto, ang ulat ng laboratorio, ang nakakainis na notepad na yon. Tinawag kami ng hukom sa order. Umakyat si Reyes sa saksihan. Siya ay propesyonal at direkta. Ginagabayan ang korte sa kung paano natanggap ang bote. Sinuri ito at kinumpirma na ni Lason. 2 beses tumutol si Cardoso na nagpapahayag ng mga problema sa chain of custody, ngunit itinanggi ng hukom ang pareho. Pagkatapos ay dumating ang aking turno. Pinapanumpa ako ng sheriff. Umupo ako na ang mikropono ay sapat na malapit para marinig ang sarili kong hininga. Nagsimula ang piskal sa mga simpleng tanong, ang aking pangalan, edad, kung saan nakatira, at ang aking relasyon sa akusado. Oo, si Roberta ang aking anak na babae, sagot ko. At kakaiba ang tunog nito na sinabi ng malakas, na parang kabilang sa buhay ng ibang tao. Ginabayan ako ng piskal sa araw ng regalo. Direkta kong ikinuwento ang pakete, ang sulat kamay, ang desisyon na ibigay kay Roberto, kung paano napunta si Roberto sa ospital, kung paano sinuri ni Ricardo ang bote. Pinanatili kong pare-pareho ang aking tono tulad ng payo ni Reyes. Manatili sa mga katotohanan. Hayaan ang ebidensya ang magsalita. Pagkatapos ay tumayo si Cardoso. Ginang Rivera, nagsimula siya ng may malambot na boses na parang pinakintab na kahoy. Inaangkin mo na kinikilala mo ang sulat kamay ng aking kliyente sa tala. Hindi ako nag-aangkin, alam ko. Ngunit hindi mo nakita ang sulat kamay na yon sa loob ng mahigit 3 taon. Tama. Posible ba kung gayon na nagkakamali ang ginang? Hindi.
Yumuko siya na may isang kamay sa rehas. Sinasabi mo ba sa korte na ito na ang buhay ng isang babae ay dapat masira dahil sa tingin mo ang isang tala ay kamukha ng sulat kamay ng iyong anak na babae? Naramdaman ko ang unang init na umakyat sa aking dibdib. Hindi sa tingin ko. Alam ko. Umatras si Cardoso ng halos kaswal. Interesante, dahil mayroon kami dito. Tinaas niya ang isang papel, isang pagsusuri ng sulat kamay mula sa isang certified expert na nagpapatunay na ang tala ay hindi maaaring isinulat ni Roberta Fuentes. Kumalat ang bulungan sa silid. Pinalo ng hukom ang martilyo. Tumutol ang piskal na pinagdududahan ng bisa ng ulat. Tinanggap ng hukom ito para sa record, ngunit bumagsak ang aking sikmura. Bahagyang ngumiti si Cardoso. At sabihin mo sa akin, Ginang Rivera, hindi ba totoo na ikaw at ang aking kliyente ay nagkaroon ng tensyonadong relasyon sa loob ng maraming taon na ibinenta mo ang bukid ng iyong ina nang hindi kinukonsulta siya? Muling tumutol ang piskal. Walang kaugnayan at nakakagalit. Tinanggap, sabi ng hukom. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Narinig na ng hurado. Nang matapos ako, bumaba ako. Ang aking mga binti ay mas mabigat kaysa dati. Nakita ako ni Reyes sa mesa. Sinusubukan nilang ilarawan ka bilang bitter at resentful. Sabi niya ng mahina. Iyon lang ang mayroon sila. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka niyan. Ngunit nararamdaman ko na naaapektuhan na ako. Sa labas, sa mga hagdanan ng korte, naghihintay si Roberto na nakasandal sa kanyang baston. Naglalaro sila ng marumi, sabi niya. Hindi mahalaga kung totoo. Kailangan lang nila ng sapat para guluhin ang hurado. Tumango ako. Ngayon mayroon silang ulat ng pagsusuri ng sulat kamay. Kumunot ang bibig ni Roberto. Binili. Malamang nakita ko na iyan sa mga commercial disputes. Maaari kang bumili ng opinyon tulad ng pagbili mo ng kurbata. Kinabukasan, tumawag si Reyes. Nahuli na po namin siya, Ginang Rivera. Walang insidente. Tinitigan ko ang mga salita, nagiging katotohanan ang mga ito. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Diretso ako sa istasyon. Hindi siya nagsasalita. Agad humingi ng abogado. Pero sapat na ang ebidensya. May sapat kami para panindigan ang kaso. Nakakuha kami ng sapat na digital na ebidensya. Mga email, search history. Ito ay formal na magiging kaso. Attempted homicide, possession of toxic substance, tampering with evidence. Magiging mabilis ang proseso. Ang labas ng presinto ay madilim, parang uulan. Nagmaneho ako ng walang direksyon hanggang sa napunta ako sa ospital. Gising si Roberto. Nahuli na nila, mahina kong sabi. Tumango siya. Mabuti. Si Linda patuloy sa paglalala. At ngayon? Tanong niya. Ngayon? Naghihintay tayo. Naghihintay sa hustisya.